Okay, sa magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay ng programang mga balita at impormasyon. Ito po yung nakakasama Lino Amarillas Jr. sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Good morning, good morning, good morning. Tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. Tayo ba'y naka-live na sa Facebook? Oo. Wala pa, hinahanap pa natin. Okay. Ganun pa man. Di tayo tuloy-tuloy ang programa. Ngayon pong araw ng Wednesday, January 10, 2024. At siyempre, kumustahin natin ano ang mga nangyari sa atin sa looban ng ilang araw. Kasi noong Sabado, 10 to 11, tayo po ay nagpro-programa din. Nung Sabado nung hapon, yun, ano ba ang nangyari? Sabado ng hapon, abay, nakakatawa at tayo ay, meron tayong inaabangan tawag na tumawag nga kasi dapat, meron po tayong naka-schedule na araw ng linggo. Oo, kay Congressman Alfonso P.A. Umali Jr. Pero noong Sabado ng 5:30 ng hapon, o nitong nakarang Sabado ay bigla po siyang tumawag. Ang bilis tumawag, ano? Sabado, nasa ba ating calendar? Ayun. Wala pa kaming bagong calendar dito. Ayun. January 6, araw ng Sabado. Program natin ng umaga. Din nung hapon, tumawag sa atin si Congressman P.A. Umali. And then, nagkita po kami dito sa lungsod ng Calapan. Kasama natin si kasamang Ed Mancera. At doon, nagkaunting pulong-pulong. At nagkaroon ng Sabado nights. O, syempre, Sabado nights. Yan ang mga nakasanayan ng tawag. Ano? Nagkaroon kami ng konting istoryahan. At doon, sa isang lugar dito sa lungsod ng Calapan, nakapiling natin si Mayor ng Gloria. Mayor Toy Beats, Bitoy Rodeherio. Kilala siya sa Mayor Bitoy. Pero siya ay si Mayor Herman Rodeherio alias Mayor Bitoy. Ayun nga, nakausap natin si Mayor Bitoy doon at napagpulungan namin yung kanyang termino kasi lingid naman sa kalaman ng ating mamamayang Mindoreño, siya po ay nasuspende ng ilan? Ng 6 na buwan. So, yun po ay dapat ay kanyang ikatlo at huling termino sa kanyang panunungkulan bilang Mayor sa Bayan ng Gloria. Pero ito po ay kanila pang pinag-aaralan kung pwede pa nga siyang lumaban. Kasi meron siyang kino-contest na yung isang lugar na mayor na suspende ng 1 week. Nakapag 1 week for his third term na suspende ng 1 week, akalain mo naka-fight uli ng isang term. So, naka-4 na term. So, itong kay Mayor Bitoy Rodeherio ng Bayan ng Gloria, malalaman natin sa banda-banda dyan, ano? Kasi wala pa naman ang takdang araw at matagal pa ang filing. Ang filing natin ay October pa. So yun, pag nakapag-file siya, ibig sabihin, di tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paglilingkod. At doon, nung Sabado night sa yun, ano? Kapiling din natin si Attorney Rap Infantado, dating Vice Mayor ng Calapan, dating Bocalon First District. Yung mga di kalidad na tao ang nakausap natin. Siyempre, ang nandiyan ng ating bossing, si Congressman Alfonso P. Umali Jr. At may good news. Alam niyo ba kung anong good news? Si kasalukuyang PSD officer ng Calapan na si Sir Alan Umali, na anak ni nawalang Kong Ray Umali, siya pala ay meron na palang may appointment na pala sa Department of Agriculture bilang Undersecretary. Anong mangyayari? Baka iwanan niya itong city kasi Undersecretary ay ibang yun. Ibang usapan yun. Mas malaking oportunidad yun. Kasi kaya din namin nakausap si Kong Boy nung asais, itong January 7, araw ng linggo, ito pala ang ikatlong taong anibersaryong death anniversary ni Kong RU. So yun, 7, araw ng linggo. At siyempre, ano naman ang ating ginawa nitong araw ng linggo? Siyempre po tayo po ay pumupunta sa bahay-sambahan. Kaya bago tayo magpatuloy ng ating programa, samahan niyo po akong manalangin.
Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw nito at muli po tayo magkakasama-sama. Tanging kabutihan mo lang po o mabuting salita ang manguna sa ating programa. Itago mo po ako sa likod ng iyong krus at wala po tayong masagasaan. Basta po puro katotohanan lamang ang ating maipahayag sa programang ito. Ito po ang ating samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen! O yan, araw ng linggo. Oo. O kayo po guys, sumabay sa ating panalangin. Oo, sasabay kayo. Para po lahat ng inyong pangangailangan sa buhay, baka sakaling dinggin. Oo. Baka sakaling dinggin ng Panginoon. Pero yung pong pananalangin, yung ating mga hiniling sa ating Panginoon, hindi naman karakarakay ipagkakaloob yan. Siyempre yan po ay may tamang oras, tamang panahon, may tamang, oras, araw at takdang panahon. So, kailangan po natin maghintay. Lahat po ng ating mga pinapanalangin sa ating Panginoon ay hindi naman kagad-agad ipinagkakaloob. Oo. So, ganun yun. So, yun po, araw ng linggo. Kaya doon natin ipinasok ang ating panalangin kasi pag araw nga ng linggo, tayo ay dapat magsama-sama sa kanyang presensya. Umaga o hapon o gabi. Kasi yung gabi 67, merong mga religious na may ganoong oras ng pagsamba. Kaya yung linggo, ituon na natin sa ating, ialay na natin sa ating Panginoon. Yung iba, kung ano man ang yung pinagagawa sa buhay pag araw ng linggo, importante tayo po ay magsamba o magsimba. O 1 oras lang naman yan, 2 oras. Kung napapasarap kayo, 2 oras at nagkalahati. Kasi meron sa mga born again Christian na 2 oras kasi sama-sama na dyan ang preaching, ang fellowship, yung mga kanta, lahat na may sayawan para po sa kapurihan ng ating Panginoon. So, ano po ang nangyari nitong araw ng Lunes? Yan. Lunes naman tayo. Lunes po. Nitong, Miyerkules. Nitong January 8, araw ng Lunes, tayo po ay isinama ng kasamang ED sa City Government of Calapan upang makapanayam ang ating makisig na City Mayor Malu Murillo. Ako po ay naisama. Kasi ang totoo niya, si kasamang ED lang ang dapat mag-interview, pero ako naman po ay reporter din. Naisama rin para din maghawak ng cellphone para may record. Oo, yun. Di okay na. Nagkataon po ng ating City Mayor Malu Murillo ng araw ng Lunes sa umaga ay wala sa kanyang tanggapan at ito po ay napapunta sa Segunda Distrito sa bayan ng Bungabong upang at siya po ay naging guest speaker sa kasalukuyang nararanasan Oriental Mindoro ang African Swine Fever o ASF. Kumusta ba ang ASF dito sa ating lalawigan? Meron pa po ba Oriental Mindoro? Oo. Hindi natin alam kasi meron pa rin po mga ibang checkpoint tungkol sa ating African Swine Fever. So wala siya noong Lunes ng umaga, pinabalik kami ng alauna ng hapon. Lunes pa rin, January 8. So dumating doon, nandun na sa ni Mayor, kami din kasama ngayon ay umakyat sa tanggapan ni Mayor Malu Murillo. Hinarap kami ng staff. Nung staff doon, ng mga sa information doon. Then dumating si kasamang Jonard. Di kinuha ang aming pangalan. Isinulat ko doon sa kanilang, sa mga, para maipabasa kay Mayor. Di pumasok yung staff. Pagkalabas ng staff ang sabi sa amin, ano po ba ang inyong itatanong kay Mayor? Aba, ano ba itatanong? Siyempre, sabi ni kasamang Ed, tungkol po sa budget. Ako naman, tungkol po sa development ng city. Yung ba naman po kailangan pang itanong kung ano yun? Yung pa yung dapat masabihin ng taga-informasyon nila na kung ano ang aming dapat itanong. Mayor kung ano man ang aming itanong, alam mo na yun. Oo. Kaya na sagutin ng ina ng city yan. Oo. Di na doon ng Jonard. Wala. Lumabas ang Jonard. Nag-courtesy kay Mayor. Nagpunta sa tanggapan ni Mayor Malu. Ang sabi sa amin, kung makakapaghintay kayo ng kasi may mga 3 tao pang nakaabang, baka abutin kami ng 3:00. Hindi nagpasya na kaming umuwi. Kasi kung ayaw nila, di wala tayong magagawa. Kung ayaw nila magpa-interview, kasi nandyan
Katulad po ng mga nababanggit ko sa ating mga programa mga ka-MIB po, ano, ang City Government of Calapan ay may kanya ng City Information Office. Kaya naman po tayo po ay hindi na nagbabalita ng tungkol sa city kasi nandiyan na nga po si kasamang Jonard Acapulco. O, nadagdagan pa ng Rolly Di Macali. So, hindi na kami kailangan, ano, hindi na kailangan ang mga MIB4. O, yun, ganun. Eh, kaya lang, nagpatawag nga eh. Kasamang Jonard, nagpatawag. Nagpatawag, hindi naman kami na-entertain, hindi kami kailangan. Sige, okay lang. Kung ayaw nyo, wala kami magagawa. Kayo nakaupo, kayo masusunod. Hindi naman kami masusunod, kayo ang masusunod. Yun. So, yun ang nangyari nung araw ng Lunes. Kahapon naman po, January 9, 2024, belated happy birthday sa ating Ninong Manny Andaya, dating congressman at dating bokal ng 2nd District. Ninong natin sa kasal yan. Ninong Manny Andaya. Mabait yan. Mapagbigay sa kapwa. Talagang handang tumulong nung siya ay bokal at congressman. Kahit ngayon hindi siya nakaposisyon, ay yan pa rin po ay patuloy na tumutulong. Belated happy birthday, Ninong Manny Andaya. At kahapon, ka-text natin binabati natin ng isang maligayang panonood ang ating Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa katuwang ni Police Colonel Samuel S. De Lorino, sir, at ang kanyang magaling na Information Officer na si Police Captain Ann Michelle Zelda. Kahapon, ka-text natin na rin si Captain Zelda. Humingi tayo ng appointment for interview kay PD De Lorino. Ipapalap daw niya sana next Wednesday. Makapanayam natin si PD De Lorino. At tulad ng binabanggit namin kay Captain Zelda, huling nakapanayam namin si PD De Lorino ay noong August 28. Ito po yung barangay Sanggunian ang Kabataan election. Ng tagal na. Ngayon ay January tayo na. Martes, may nakaligtaan tayo, no? Nung araw ng Lunes pala, January 8, ay nagkaroon po ng press conference ang ating magaling at iginagalang na kongresista ng unang distrito, Congressman Arnold C. Panaligan. Ayun, nagkaroon po siya ng kaunting salo-salo sa piling mahayag. Sa Oriental Mindoro, mostly mga taga-Calapan. At nagbigay po siya ng kanyang mga accomplishment. Simula nung siya manungkulan, umupo noong June 30 hanggang January, hanggang ngayon. Hanggang nung isang araw, Pero yung kanyang mga accomplishment ay noong magtapos ang December 31, 2023. Ang dami niyang accomplishment dito, Katulad na lang ng kanyang, unahin natin ang dami kasi meron tayong ipanguhuli. Unahin natin yung sa mga medical assistance. Ang dami nito. Sa medical assistance, wag kayong mahihiyang humingi ng tulong sa tanggapan ni Congressman Arnold C. Panaligan na matatagpuan sa may barangay Santa Isabel, lungsod ng Calapan. Excuse me po. Talagang panahon po ngayon ay kailangan tayo uminom lagi ng vitamins para tayo iwas ubo, iwas trangkaso, iwas lagnat. Ito po. Ang kanyang inuulat sa ilang mamahayag dito sa lungsod ng Calapan, ito pong kanyang medical assistance. Ayudang pang-ospital ni Congressman Arnold C. Panaligan bilang ng mga pasyenteng natulungan sa unang distrito. Ito po ay mayroong bilang na 14,043 katao na may kabuang bilang na 120,867,407 pesos and 32 centavos. Ito yung mga accredited hospital. Ito yung lagi nating binabanggit. Mga hospital sa Oriental Mindoro na kabilang sa ayudang pang-hospital ni Congressman Arnold C. Panaligan. Ito, Maria Estrella General Hospital. Ito yung MAES.
Medical Mission Group Hospital or MMG, Holy Cross Hospital, ay meron pala sa Socorro. Ito yung Grace Mission Hospital, hindi natin nababanggit ito, Dito po, Santa Maria Village Hospital o SMB Hospital o Oriental Mindoro Provincial Hospital, meron pong isang Socorro at pawang mga taga-Calapan na lahat. So, meron din po siyang ayudang ibinibigay sa Metro Manila, Hospital sa Metro Manila. Kabilang dito ang Philippine General Hospital, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Quirino Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, Philippine Orthopedic Center, Philippine Children's Medical Center. At ngayon, meron pa tayong katatayong kabubukas na hospital ang Mindoro, ang Mindoro Medical Hospital. So ito ay hindi pa sila makakahingi ng tulong sa tanggapan ni Kong Arnan. Siyempre po, yung hospital na yun, yung Mindoro Medical, ang mag-aasikaso ng kanilang mga dokumento para kung sakaling magkaroon sila ng pasyente mga kailangan ng tulong, eh di i-accredit na sila ng ating ng tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan. At ito ay pinagyayabang pa ni Kong. Hindi lamang po dito sa unong distrito siya tumutulong. Ganun din po sa mga pasyenteng mula sa segunda distrito. Hindi naman po lahat ng ospital ay mga taga-unang distrito ang nako-confine o hospital. Siyempre, kabilang dyan ang mga pasyente from second district. Katulad na lang po ng ating hipag from Pinambaran. Second district yan. Ang sabi nga nila, pag nakahingi na ang pasyente kay Kong P.A. Boy Umali, saka siya magbibigay ng ayuda. Oo, hindi naman sila madamot. Eh, siyempre, pera yan ng taong bayan, pera ng mamamayan. Hindi man sila kabilang sa unang distrito. Ang tanggapan ni Kong Arnan C. Panaligan ay bukas, palad, na tutulong sa mga mamamayang Mindoreño. Palakpakan natin si Kong Arnan. O, yun. Isa pa. O, yun. O, ganun talaga. Ganun talaga, pag nakakatulong, kailangan nating papurin. Ay, ito, nanonood pala si kasamang Mary Quasay Tolentino ng Maria Estrella General Hospital. O, pakisabi kay Doc Mike Muhar, yung kanyang pinatatanong nasa na ba yun? Yung kanyang, yung sa DOH, yung kanilang assistance ba yun? Ang sabi sa akin ni Congressman Arnan C. Panaligan, ito ay kanilang ipollow up sa DOH Oriental Mindoro. I-follow up nila dito kasi wala na po ito sa kanilang discretion, wala na po sa mga congressman, kundi sa DOH itatanong. Yun. Pagkasabi kay Doc Mike Muhar, magandang morning, itanong nila ito sa DOH na nakabase dito sa lungsod ng Calapan. Parang ang DOH Calapan ay nasa may barangay Lumambayan o kaya doon dati sa may barangay Santa Isabel ba yun? Oo. Yung papuntang hospital din. So parang ganon. Pakisabi na lang kasamang Mary. At siyempre binabati rin natin ng maligayang panonood dyan si kasamang Eric. Eric and Jane Sapico. Oo. Yung pinagmamalaki na lang Chicken Joy. Chicken lang. Pero ang nagtitinda ay may kasamang Joy. O kaya ang product nilang chicken doon ay mabilis maubos. O, may kasamang pang lumpia. Prinomote ko na yan Wala bang sample dyan? Si Bet, wala. Si Bet, lagi ko nang binabati. Wala man lang sample. Kahit kalahati ng baladak, yun di wala makatigid. Nakaw. Hoy, si Putok Batok. Nako, hindi ko nadala yung babasahin mo. Si Chip, ano ba yun? Chip, crispy fry, crispy. Nalimutan ko yung babasahin mo. Si Putok Batok. Good morning na lang sa iyo, sir. Nasa labas. Binabati rin natin ng isang maligayang panonood ang mga nagtitinda. Yung may mga, ano bang tawag doon? Yung mga magtitinda natin sa mga naghahanap buhay dyan sa Minso, Calapan City, Mindoro State University, Calapan City na matatagpuan sa
Barangay Masipit, mismo sa paralan doon, yung mga nagtitinda ron. Nalimutan ko na may listado. Nandun na po ang Joss Burger. Kay Ketis Shawarma. At saka yung meron pa doon shawarma, kay Chicken, meron. Ay, nako, sorry, nalimutan ko yung listahan natin. Next Wednesday, next Saturday na lang. Babatiin ko. Basta tangkilikin nyo po yung mga nagtitinda dyan sa loob ng paralan ng Mindoro State University. At tikman nyo ang sarap ng Joss Burger. Buy one, take one. Sa murang halaga, 35 pesos po lamang, makakatikim na kayo ng dalawang burger. Hot dog sandwich na may dalawa rin, 35 pesos. Mura po dyan. Oh, yung bacon and egg, 65 pesos sa halagang sa dalawang buo na, dalawang piraso. Egg sandwich, oh, meron din dyan, syempre, may mga tubig, palamig, soft drinks, so dyan. So, dyan nyo po mabibili ang murang-murang halaga na kayang abot kaya ng mga mag-aaral. So, ang lakas ng ating monitor, oh. Yan, nawala. Dali lang. Yun. Nawala ating monitor, yun. Time check po muna tayo. Meron na po tayong 26 na minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo. Nasabit na. Time check mo muli tayo. Meron na po tayong 26 na minuto. 27 na pala. 27 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon. Ni kasamang Lino Amarillas Jr. tuwing araw ng Miyerkules at Sabado, 10 to 11 in the morning. At kami rin po ay mapapanood nyo sa Facebook. Sa YouTube pala. Sorry, YouTube. I-search nyo lang po ang aming MIB4 New Online Radio sa Pilipinas at mapapanood nyo ang mga programa doon ng aming iba't ibang mga kasama sa YouTube. Saka pakishare na rin po ng ating programa at syempre, pag maraming share, ibig sabihin maraming nakakapanood, makakapagayag tayo ng mga balitang napapanahon dito sa ating mga kababayang Mindoreño at maging sa iba't ibang bansa. Abot tayo sa Canada, sa Japan. Ayan, may napindo tayo din eh. Anong nangyari? Yan, nawala na. Yun. Ayun, bumalik na ulit. Hindi lang po na tayo dito abot. Pakishare naman po ng ating programa. At yan po ay malaking katulungan na po. At saka nasa na po tayo kay Congressman Arlan C. Panaligan-Nale. Ito yung mga kanyang agila. Aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura. Ang dami pa dito. Meron pa siyang tupad. Yung tupad, ito yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged/displaced workers. Mga bilang na natulungan dito sa lungsod ng Calapan. Meron siyang 3,773 individual na natulungan. Pinakamalaki pala sa lungsod ng Calapan. Sa Baco ay may 500 katao. Nawan, 1,350 katao. Pola, 500 katao. Puerto Galera, 500 katao. San Teodoro, 400 katao. Socorro, 500 katao. Victoria, 700 katao. Sa Kabuuan, meron siyang kataong natulungan sa tupad na 8,423. Yung amount naman, pinakamalaki talaga ang lungsod ng Calapan. Biro mong umabot sa 17 milyon, 17,235,750 pesos. Parang mahirap Tagalogin na. Sa Baco naman, umabot sa 1,675,000 ang kabuuan ng naipagkaloob. Pumangalawa pala ang bayan ng Nawan na may kabuuang amount na 6,760,000. Ang Pola, ito yung sa tupad, 1,675,000. Puerto Galera, 1,675,000. Parehas.
San Teodoro, 1,340,000. Socorro, 1,675,000. Pares din. Victoria, 3,175,000. Kaya nga may kabuuang bilang na amount na 35,210,750 pesos. Yan po, ang dami. Ang daming ang dami niyang naitulong. Pero ito po, ito muna. Dumako muna tayo sa mga pagawaing bayan. Ito yung mga public works project. Ito ang importante, yung mga public works project ng ating unang distrito ni Congressman Arnan C. Panaligan na may kabuang total amount of 6 billion. Ang laki. 6,22,484,000. Ito po ay sa unang distrito. Isa-isahin muna natin yung amount na may pinakamalaking ayuda. Ang may pinakamalaking ayuda, ay ang bayan ng Nawan na siyempre ang bayan ng Nawan ay may 70 barangay para po sa kalaman ng ating tagapanood. Ang Nawan po ay naayudahan ng 3 billion, 3 billion, ang laki. 728,471,000. Sumunod po ang lungsod ng Calapan na may kabuuang amount na 514,166,000. Ampola, ang pangatlo pala ay Bako. 807,750,000 pesos. Ampola, 340,115,000 pesos. Ano pa sunod? Socorro, 190,528,000 pesos. Ang Victoria, 172,906,000 pesos. Ang pinakahuli, ang maliit na bayan na may 8 barangay, ang bayan ng San Teodoro na may kabuang 60 million pesos. So may total amount po na naibigay ng unang distrito sa proyektong road concreting. Sari-sari ito, Ito yung road construction, bridges, drainage, flood control, river protection, school buildings, multipurpose buildings, gyms, health facilities, irrigation projects, and other infra. Ito po may kabuang 6 billion. Ang laki kasi kaya nakakalula. 6,022,484,000 pesos ang naipagkaloob o naibigay ng unang distrito para sa mga proyektong yan. At kahapon din po araw ng Martes, yung Lunes ito kay Kong Arnan. Kahapon po araw ng Martes, nung hapon, tayo po ay nagpunta naman sa tanggapan ng DPWH First District sa kagwapuhang loob ng ating district engineer na si Engineer Salvador E. Abad ng First District ng Mindoro Oriental District Engineering Office, at siya ay ating kinapanayam doon, kasama ngayon. Alam mo? Sa kabuuan daw po, ang kanilang, ito kasing nasa talaan ni Kong Arnan, kasama po dito ang project ng regional, regional and district. So, sila po ay district office, mula ng Calapan, Bako, San Teodoro, yan po ang district office, Puerto Galera, Nawan, Pola, Socorro, yun ang unang distrito, So, binabanggit po sa ating pong panayam kay D.E. Abad, ang kanilang naipagawa o ang kanilang amount na naipagkaloob sa unang distrito ay umabot sa, nagsimula sa 1.4 hanggang 3.5 billion. Ang laki! 3.5 billion. So, kung ileles natin ito sa 6.022, ganon. So, ito po ay aabot sa, ang nakuha ng, ang amount na naipagkaloob ng regional ay mga 2 billion, ang dami, mga 2.4 billion something. 2.4 billion something at ang First District ay 3.5 billion. At doon, kahapon, January 9, na itanong namin sa kanya kasi may mga kasama kami sa media nung Monday na press conference, yung press conference ni Kong ACP, parang get together ng mga piling media, Nabanggit doon
yung pong project ng Regional DPWH, yung Bukayaw Bridge. Itong Bukayaw Bridge po na matatagpan dito sa lungsod ng Calapan, ito yung kilometer, yung Barangay Bukayaw, bago magpanggalad, dito yung 12, kung tawagan natin ay Biga, 12, bago Bukayaw. Bukayaw Bridge, may nagtanong po tayong mga kasamahan sa media, bakit hanggang sa ngayon ay walang ilaw itong nakikita sa gabi? Delikado po yan. Pag walang ilaw, baka ang ating mga motorista ay mag-shoot sa ilog yan. O mabangga doon sa tulay, doon sa harang ng tulay, doon sa left and right shoulder. Walang ilaw. At sa kami nagsasabing ito po ay over-contract na. Ang tagal na. Ang tagal ng project, hindi pa natatapos. O ito po ay ito po ay sa regional. Walang warning device. Oo. Ito ay sa regional project, hindi po district project. So yan. So dapat ito siguro dapat siguro ito pinaiimbestigahan ni RD, ni Regional Director Gerald L. Pacanan ng DPWH. Oh, Sir RD Pacanan. Baka kasi mga tao mo diyan ipatulog-tulog. Yung iyong contractor, sino ba ang dapat kausapin diyan? Sa mga project na yan, RD Pacanan ng DPWH. Sir, magandang umaga po. At saka kung may mga project engineer diyan, yon. Dapat yung mga project engineer po diyan, Regional Director DPWH Director General A. Pacanan, CESO 3. Oh, may ganun pa, no? Dapat po yan mga yun, kung makatok mo lang sa tanggapan ni District Engineer Salvador Iabad, anong may re-report sa bagay, hindi niya sakop yan. Kaso nga, tinatanong po RD Pacanan, ang tinatanong po ay si D. Abad, anong isasagot niya? Kung wala mo lang kumakatok sa kanyang tanggapan. Wala siya isasagot. Ang tanging isasagot niya lang ay yung kanyang tanggapan, yung kanyang district, yung kanyang distrito. At saka wala naman kayong satellite office dito, RD Pacanan. Ang amin man lang sana, kumatok siya kay DE, mag-report, kahit once in a blue moon. Sabi niya, DE, ito na po ang status ng ating Bukayaw Bridge. Para mga taga-Calapeño, ang mamayang Calapeño, hindi mga pa. Kasi napuputokan dyan, ang DPWH District Engineering Office. Alam nyo ba yon, RD Pacanan? Sir? Siguro hindi rin ito alam ng ating Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Sir, Secretary! Baka gusto nyong... Ay, nako. Ano ba yan? Kasi yan ay proyekto para sa taong bayan, para sa mamayan. Siyempre, itong gusto ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang mga pagawaing infrastruktura lalo sa DPWH ay tugunan. Ayusin ng maaga, agarang matapos. Paano matatapos rin ng agaran ito? Kung hindi, wala nga makakausap mula sa tanggapan ng regional office ng DPWH. Nako naman. Hindi naman kayo masasalag hindi naman masasalag, hindi naman makakapag-report. Wala namang may re-report si D. Abad yan kasi hindi niya yung area of jurisdiction. Ang kanyang may re-report lang yung kanyang lugar sa unang distrito. So, yun lang. Yan, sige. Tuloy-tuloy tayo. Okay, time check! Dito naman tayo sa time check. Meron na po tayong 39 na minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programa mga balita at informasyon. Dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Ito po yung nakakasama, Lino Amarillas Jr. Tuwing araw ng Miyerkules at Sabado, 10 to 11 in the morning. Kumusta na ba? Mamayang Calapeño at Mindoreño. Calapeño! Ano ba ang nangyari sa inyo nitong nakaraang pagsapit ng bagong taon? Meron ba kayong mga wish na natupad na o hinihintay pa rin?
Kung wala man pa kayong natatanggap ngayon, eh di, katulad ng ating nasasabi, di, kayo'y manalangin. Pray, 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 pray. At ngayong araw ng Miyerkules, naalala ko pala ngayon, meron pong nagsasagawa po ng ano ba yan? Ng parang tulong. Tulong sa barangay, mula sa barangay Bayanan ng Bako. Ito yung nawala sa ano eh. Nung dumali yung matinding baha, nawala ang mga bahay dito. Sa may barangay Bayan ng Bako. At ito ngayon ay tinutulungan mula sa mga piling engineer ng DPWH First District. Akala nyo napakakisig ng ating DIA ba? Ito naman ay hindi na nila trabaho. At sila ay sariling bulsang pinagkakalob. Nagko-contribution sila para lang matulungan yung mga kababayan nating talaga namang naepektuhan. Ito nga sa may barangay Bayan ng Bako. Nandiyan po sila ngayon. Ngayong January 10, ngayong umaga. Yan. Nandun pa sila ngayon. Ito nga po ay pinangungunahan ng Engineering Association, ng Road Engineering Association of the Philippines, o REP, na pinangungunahan ni National President Undersecretary Catalina Cabral ng DPWH. Undersecretary Catalina Cabral. So ito po ang report na naibigay sa atin ng DPWH. Akala nyo, sariling bulsa na nila yan. Yung ipinagkakaloob nila sa barangay, yung ipinagkaloob mula sa bulsa ng mga engineer. Siyempre, ang engineer, hindi naman sa pagmamalaki, pero pag malaki natin, malalaki ang sweldo ng mga yan. Wag lang maraming loan. Pag may maraming loan doon dito, ay di kakaunti matitira. Anyway, kasama sa buhay po yan eh. Yung mga taga-DPWH sa engineer, hindi lang naman mga engineer ang naglolon doon. Kahit yung mga pangkaraniwang empleyado doon, mga naglolon doon, talo pa nag-abroad, palakpakan mo natin yung mga yan. Nalobat na yata tayo. Parang nalobat na. Nalobat ng effects. Ganun pa man, tuloy-tuloy po ang ating programa. Nasa na ba tayo? Oo. Yung ating, kumustahin naman natin ang City Government of Calapan. Mukhang hindi pa rin nagkakasundo sa budget. Budget ng executive at legislative. Dapat magkaayos kayo. Ngayon, kung hindi kayo magkakaayos, nung nabanggit natin nung Sabado nights with Kong Boy Umali, yung kasalukuyan yung PSD officer na si Sir Alan Umali ay pupunta na sa Department of Agriculture bilang Undersecretary. May appointment na yan. So, ang problema ngayon, sino ang itatalagang PSD officer ni Mayor Malu Murillo? Meron akong kilala dyan, si Lim, yung retired, major sa HPG. Magaling na tao yan, si Lim. Ano nga first name mo, sir? Nalimutan ko na, palibasa, matagal naman tayong hindi na nagkikita nung, matagal na, pandemic pa. Siguro makikita kita pag nasa PSD ka na. Pag nasa PSD ka na. At siguradong madidisiplina mo ang mga driver dyan, lalo ang mga magta-tricycle na yan. Saka yung ating may mga e-bike dyan, ano ba yan? Sila pang nasa gitna. Wala naman mga lisensya yan, wala naman mga ORCR yan. Ay sus ko po. Dapat po ay nasa tabi lang. Ganun lang. Wala namang problema eh. Bumili kayo niya, mangutang kayo ng e-bike, walang problema. Basta disiplinado tayong driver. Sa tabi lang. Walang problema yan. Nasa na tayo? Budget, Kumusta na ang budget ng City Government of Calapan? Mukhang hindi nagkakasundo. Hindi nagkakasundo ang legislative at executive. Anong problema nyo? Anong problema? Magbigayan kayo. Hindi kayo nagkakabigayan. O baka inaaway ng executive ang legislative. Pag inaaway ng executive at ang legislative, ay wala. Mabibinbin ang proyekto ng Calapan. Hindi naman lahat. Kasi may mga nakaprogram na dyan para sa Calapan. Meron ng, may mga magagaling nga dyan na, ano ba yan? Na nagko-komentaryo na agad, hindi pa naman dapat. Galingan nyo. Pag kayo nasilipan ng butas dyan,
bago kay sesoldo sa City Government of Calapan. Nako, bibirahin nyo ang legislative. Nako, wag naman gayon. Kung gusto nyo, wag kayong magtrabaho sa City Government of Calapan kung kayo bibira. Kung bibirahin nyo ang legislative. Oo. Ay nakakahiya naman yan. Diyan kay sesoldo, bago bibirahin yung legislative, ay sus ko po, Rudy. Wag gayon. Oy, kahapon nga pala. Baka makalimutan ko. Isang maligayang panunod. Yun lang limot. Yun ang hindi ko alam, yung pangalan. Pangalan ni ABC President ng Bayan ng Nauhan na walang kalaban ng tumakbong ABC President. Walang kalaban noong kapitan at wala din kalaban ng ABC President. At walang lalaban ngayon bilang ABC Provincial Federation President ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Maghihintay na lang po ng takdang eleksyon ngayong January. Ay wala siyang kalaban, di manunumpa na. Ang galing ang kisig ni Nauhan ABC ABC President Saludo ako sa iyo, sir. Bagamat hindi man kita direktang kilala, kaibigan ka ni Kasamang Ed at salamat sa sponsor mo dito sa kanilang online radio. Kahit kaunti, at least, pag yan ay pinagsama-sama, ay di malaki. Salamat po sa mga nag-sponsor dito sa akin kaya. Sa akin kaya, mag-sponsor naman kayo. Okay lang, meron tayong mga secret sponsor. Alam niyo na yan, kung sinong bida sa ating programa, ay di na nagbibigay sa atin ng ayuda, nagbibigay tulong. Ganun lang yun. Hindi natin, kaya ang programa natin ay nakapokus lang sa kanila. Ang city government, hindi na natin masyadong pinag-re-reporter kasi may magaling silang mga reporter from CIO, si kasamang Jonard Acapulco at may napapasok pang bagong-bagong batikan na reporter si Rolly Di Macali. Gayun din sa Provincial Information Office. Hindi tayo masyadong nagbabalita kasi meron silang sariling programa. Ang PIO sa pangunguna ni Madam Maria P. Acalisan de Leon. Ma'am, magandang morning. Meron silang sariling programa. Meron silang magaling na broadcaster. Si Ron Didigma. Kaya pag meron kayo nice malaman sa balitang Oriental Mindoro, sa kanila lang kayo manood. Oriental Mindoro. Provincial Information Office. Balitang Mindoro. Sa City Government of Calapan, City Information Office. Yun. Doon lang kayo makakapanood ng napapanahong balita. Nasaan na ba tayo? Siyempre, nandito pa rin tayo sa studio. Excuse me. Meron pa rin po tayo dito mga balita mula sa unang distrito. Ang dami kasing accomplishment na rin ni Congressman Arnan C. Panaligan. Grabe. 1 taon at kalahati pa lang. At saka ito mga kababayang unang distrito siya po ay nagdeklara na si Congressman Arnan C. Panaligan ng muling paglaban sa Kongreso. Hindi pa man napapanahon. Kasi ang filing pa sa October. Yan, inunahan na po niya para wala ng agam-agam ang mga mamayang Calapeño, Mindareño, unang distrito. Yan. Siya po ay nakahandang maghain ng kanyang sertipiko ng kandidatura bilang kongresista uli ng unang distrito. So wala na. Ang isipin nyo na lang ay sa governor, vice governor, mayor. Meron ba? Meron bang kalaban ng Mayor Malung Murillo? Meron yan. May lalabas yan. Meron. So yun, mga board member. So hindi pa natin alam. Siguro mga February, puputok na yan. Yung iba kasi ayaw pang magpaputok. Kasi pag nagpakilala ka, patay kang bata ka, gastos ang abutin mo. Kung may panggastos ka, di okay lang. Di kung wala, di huwag ka munang magdeklara. Ito, katulad ng binabagit natin kanina, yung mga accomplishment ni ACP. Ito, yung binalita natin kamakala, yung Mimaropa Regional Hospital Bill ni Representative Arnan C. Panaligan, ipinasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa. Ito ang detalye. Ipinasa ng House of Representatives sa second reading o ikalawang pagbasa ang House Bill number 9720 na inihain ni 1st District
Congressman Arnon C. Panaligan na naglalayong gawin ang kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital o OMPH sa Calapan City na isang regional hospital sa ilalim ng Department of Health o DOH. Sa kasalukuyan, ang OMPH ay nasa pamahala ng Provincial Government of Oriental Mindoro. Ang original na bilang ng nasabing bill ay House Bill number 2116, ang pinakaunang bill na iniakda ni Congressman Panaligan nang nagsimula ang kanyang panunungkulang noong June 30, 2022. Ang botohan sa second reading ng isang panukalang batas ay isinasagawa matapos ang mga debate at mga pag-amyenda sa bill sa plenaryo ng Kamara. Ipinasa ng Kamara ang House Bill number 9720 noong nakaraang Disyembre bago matapos ang sesyon ng Kongreso sa 2023, noong 2023. Ayon kay Congressman Panaligan, sa muling pagbubukas ng sesyon sa Kongreso sa Enero 2022, ng bagong taon ay ngayong 2024 ay ipapasa na ng Kamara ang ikatlo at huling pagbasa ng ang House Bill number 9720. Formalidad na lamang ang botohan at wala ng mga debate sa ikatlong pagbasa. Mas inaasahan na mapapayos at mapapabuti ang mga pasilidad at serbisyo sa OMPH kung mapapasailalim ito direkta sa Department of Health o DOH bilang isang regional hospital na tatawaging Mimaropa Regional Hospital. Mas siyak at mas malaki ang budget na ibinibigay ng DOH sa mga ospital na nasa pamahalaan nito at makakapaglagay ang DOH ng sapat na bilang ng mga doktor at nurses sa ospital. Ang pagtatatag ng Mimaropa Regional Hospital ay naayon din sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ang bawat rehiyon ng mga specialty hospitals para hindi na kailangan pumunta pa sa mga malalaking ospital sa Metro Manila ang mga nasa probinsya, lalo na yung mga nasa malayong lugar. Pagkatapos sa pagtibay ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang Mimaropa Regional Hospital Bill ni Congressman Panaligan, aakyat ito sa Senado upang doon naman maipasa bago ito maging ganap na batas. Ayon kay Kong Panaligan, ang ilang hakbang pa na paghahanda ng House Bill 9720 bago ito maging ganap na batas. Subalit, makikipagpulong siya sa mga senador upang matiyak ang magang pagpasa ng panukalang batas sa Senado. Ang pagtatatag ng Mimaropa Regional Hospital sa ilalim ng DOH sa ating lalawigan at rehiyon ang panimula at unang hakbang na magkakaroon ng maayos at kalidad na serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan ayon kay Congressman Panaligan. Oo. So, ibig sabihin, Enero 22, araw po na Lunes, ay simula ang kanilang pagbubukas ng Kongreso. Oo. Samantalang, January 21, ay magdiriwang ng kaarawan si Congressman Panaligan. Ibig sabihin, doon na siya magdiriwang sa kabila, sa Maynila na. Oo. Hindi na siya magdiriwang dito sa kanyang lupang sinilangan, ang lungsod ng Calapan. Kasi mahalangan kung dito siya mag-celebrate, linggo, January 21, bago the other day, luluwas. O, mapapagod. Hindi kakayanin ng kanyang powers. Oo. So, kailangan ang birthday naman, pwedeng i-celebrate yan kahit anong araw. Oo, basta may oras ka, may panahon. Oo. At basta may panganda ka, meron naman yan, siyempre. So, yun ang latest ng ating Mimaropa Regional Hospital. Ang dami pa tayong babasahin dito. Oo. Sobrang dami ng accomplishment report mula sa tanggapan ni Congressman Arnon C. Panaligan. Oo. Itong medical assistance. Oo. Ayan. Nabanggitan natin ito. Hindi naman natin hangad na kayo'y magkasakit. Pero ang mga tao ay dyan minsan napupunta tayo. Nagkakasakit din. Pero ayoko ma-hospital. Oo. Pero yung mga na-hospital, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong sa tanggapan ni Kong Panaligan na matatagpuan sa may barangay Santa Isabel. Ayan yung hilera ng sentro ng pangkabataan, yung nasa gitna, ba yung sa kabila ay PCSO. So madali, pag hingin nyo ng tulong
kay Kong Arnan, maaari kayong i-endorse sa PCSO, o malapit lang yun. Lalakarin nyo lang. So, hindi na kayo mahirapan. Kasi lalo na ang inyong pasyente ay nakakonfine sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. O, so, yun. Ganun kasimple. Oo. May monitor naman pala. Kala ko wala. Ayun, ang lakas ng monitor natin. Baka kasi magkamali tayo ng pindot na naman. Hindi pala tayo naka-on ang ating mic. Oo. So, ngayon pong araw ng Miyerkules, ano po ba ang ating inaasang magaganap ngayon? Meron. Oo. Tayo ay merong kakapanayamin mamayang hapon. Oo. Siyempre, hingi natin ang panig ng iba't ibang naglilingkod sa bayan. Bakit nga ba ang budget ng Kalapan ay hindi pa rin maaprubahan? Sino ba may problema? Legislative, executive. Oo. At saka balita ko yan sa executive, may nag-resign na. Nako. Parang yun ay ang pangalan nila nagsisimula sa letter O at saka M. Sino ba yan? Nag-resign na sa City Government of Calapan. Oo. Kasi yung kanya, yung sa ating bubito, yung kanyang mga rekomendasyon ay ako'y na, planchado na. Pero pag nakarating sa ama, ay nakakatopi, di nag-resign na. So, kung ano man yun, kung ano man ang rason na yun, di dapat malaman ng taong bayan. Dapat malaman ng taong bayan kasi kayo naglilingkod sa bayan, malaman ng taong bayan. Hindi natin alam, baka one of these days, maubos lang. Ano ba yan? Maubos ang kaling kaalyado? Hindi naman siguro. Huwag nating husga. Don't judge the book if you're not a judge. Ayan, excuse po, tayo inuubo. Yan, Talaga hindi may iwasan ng panahon ngayon. Mainit maghapon, bago sa gabi ay malamig. Parang nagtutunaw pa ng yelo ang iba't ibang bansa, lalong higit sa Canada. Nandun ang ating hipag. At ang kanyang pamilya, nandun sa Canada. Sa Japan, ganun din. Nandun ang ating hipag at saka ang kanyang pamilya. Si Ate Eva, from Toronto, Canada. Nawala. Hindi ko dala yung ating listahan nung ating mga babatiin. Nalimutan ko, nandun sa aking isang bag. So, ngayon pa man, meron pa namang araw ng Sabado. Mababati ko pa kayo sa araw ng Sabado. Wala namang problema. Tayo naman ay palaging laging nagpro-programa. Tuwing Miyerkules at Sabado lang. Kaya mag-alala, hindi kayo mawawala sa pagbati. Palagi kayo nakaukit na sa aking puso. No. Nakaukit na sa aking puso. Yung mga malalapit sa ating puso ay hindi kinakalimutan yan. Sabi nga, hindi ka mawawalan at hindi ka rin magkakaroon sa patay tayo dyan. Hindi mawawalan, hindi naman magkakaroon. Ano ba yan? Ay, nako. Ay, magbabasa muna pala tayo sa ng Word from Bible. Matatapos sa ating programa. Magbabasa muna tayo. Nasa na ba yung ating Word from God mula sa ating kasamahang Brother Nelson Badon? Mula sa Mateo 7, Kapitulo 7, versikulo 7. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin nyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Yan, ulitin natin. Mateo Kapitulo 7, Kapitulo 7, versikulo 7. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin nyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Isa lang pong ibig sabihin nito.
tayo po ay manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Yung katulad po ng aking mga binabanggit kanina, yung pong ating mga hinihiling sa Kanya ay Kanya namang ipagkakaloob. Hindi nga lang agad-agad. Tayo po ay maghintay ng takdang oras, araw, at panahon. So, yun lang. Yun lang. Talagang kailangan nating magtiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Yun. Yun, dumating na po ang takdang oras ng ating programa. Ito po ang inyong nakasama, Lino Amarilias Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado, 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Maraming salamat po at tayo po ay nagpapaalam na. Mag-ingat po tayong lahat sa ating buhay. Maraming salamat at tayo po ay magbabalik sa susunod na araw ng Sabado. God bless po!